Seryoso ang Senado sa kanyang naisin na masawata ang korupsyon. Lalo na at may kaugnayan ito doon sa mga infrastructure projects ng DPWH sapagkat ito talaga yung nagiging gatasan ng marami. Ano ha? Itong mga proyekto pang infrastruktura mula dyan sa Department of Public Works and Highways. Dahil dyan ay plano nila itong bawasan, tapyasan ang pondo para sa mga infrastructure projects ngayon pong susunod na taon. Epektibo ba? O yan nga kaya ang magiging solusyon para maiwasan ang korupsyon lalo na sa mga pagawaing bayan ng ating pamahalaan? Magandang araw muli sa inyong lahat mga kaibigan. Isa na naman pong episode ng ating programa dito sa YouTube. Ang ating pong pagsasaluhan ngayon pong oras na ito, sa mga sandali po na ito. Ito may kaugnayan dito po sa plano ng Senado na bawasan ng 15 hanggang 20% ang budget para sa infrastructure projects sa ilalim ng 2026 national budget ng DPWH. Balak ng Senado na bawasan ng 15 hanggang 20% ang budget para sa mga infrastructure projects sa ilalim ng 2026 national budget upang maiwasan ang korupsyon. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, tinalakay na niya ito kay Senate Committee on Finance Chairman Senador Sherwin Gatchalian. Pinunto ni Soto na base sa mga naging testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee, sadyang sinosobrahan ang alokasyong pondo sa mga infrastructure projects para maisama ang bahagi ng pondong mapupunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal o proponents. Pero kaya bilang solusyon, tatapisan nila ang pondo ng mga infrastructure projects. Sa ngayon, tiyak na aniyang kabilang ang DPWH sa mga ahensyang maapektuhan ng plano nila na ito. Binigyan din pa ni Soto na kung sakaling ito ang unang pagkakataon na magiging mas mababa ang halaga ng maipapasa ng Kongreso na panukalang national budget kumpara sa itinakda sa National Expenditure Program o NEP na 6.793 trillion pesos. Tiniyak ni Senate President Soto na iingatan nilang pagbuo sa 2026 national budget at titiyakin nilang magiging malinis ito. Abante Pilipinas! Tama ho ba ito? Kung akong tatanungin, ay maaaring sa pananaw ng iba, ay maaaring ito po ay tama. Pero dapat din po nating isaalang-alang yung katotohanan na kailangan ho natin ng pondo para sa aktual na nation building. Di ba nga? Ito ho yung pagpapagawa ng mga kinakailangan nating infrastruktura. Diba? Pagkakaroon ng maayos na supply ng kuryente, pagkakaroon po ng mga magagandang kalsada, maayos na kalsada, tulay, no, at transportasyon. Diba? So, yan mga yan. Yan po ay maaaring bahagi ng nation building. Partikular, yung ating barangay development program. Kailangan ito may pondo sapagkat dito nakasalalay ang tagumpay ng ating giyera kontra sa mga teroristang NPA na patuloy na sinusuportahan at isinusulong ng mga komunista diyan sa mababang kapulungan. Di ba ga? Maaaring ito ay tama. Pero generally speaking, mukhang mali. Dahil sa nakikita natin, kahit pa sinabing sinobrahan, kagaya ng binabanggit ni Senator Soto, na sinosobrahan ang alokasyong pondo sa infrastructure para doon kukunin yung kickback, ay hindi ganon. Hindi ganon. Kung sinosobrahan ito, bakit may mga project na hindi tapos? Kung sinosobrahan ito, bakit may mga project na substandard? Di ba ga? So, ang kailangan natin dito, higpitan. Sa palagay ko, hindi ko maalala kung sino yung mga nagpanukala, pero sa palagay ko, ang kailangan mong gawin, Mr. Senate President, kung talaga iti totoo, at kung talagang hindi ka
hindi ka ipokrito dito sa usaping ito o nagbabalat kayo lamang dito sa usapin ito. Kung talagang totoo, suportahan natin ang panawagan sa mga isinusulong na batas na pabigatin ang kaso ng plunder. Pabigatin ang parusa sa magiging sa mga mapapatunayang opisyal ng gobyerno na masasangkot dito. Ano 'yun? Firing squad. O kaya ay anything. Death penalty. Oh. Pero pinakamaganda, kung akong tatanungin, ang aking suhestyon, isa lang. Itindig mo sa gitna ng luneta, nakatelevise, at may marka, ako ay magnanakaw ng pondo ng gobyerno. May karatula doon sa paligid niya. Nakabrief lang. O kaya ay nakabra at panty lang kung babae. Humiliation. It's more than death. Di ba nga? It's more than death. Oh. But who would dare to do that? Kahit ikaw, Tito Soto, hindi mo gagawin yun eh. Hindi ka papabor doon. Bakit? Kasi sabi nga, lahat kayo, sabit ng putya. Ala naman ligtas sa inyo dyan eh. Oh. Kaya kung talagang totoo kayo, huwag niyong isakripisyo ang pangangailangan ng taong bayan. Mga ipokrito kayo. Kung totoo kayo, higpitan ninyo ang batas. Pabigatin ninyo ang parusa. Bigyan ninyo ng parusang kamatayan. Would you dare? Nah. Of course not. Joke lang yun sa'yo, di ba? Komedyante ka eh. Joke lang yun. Joke lang. Pero hindi. Yung babawasan, siguro maaaring ninyong gawin. Maaaring seryoso ka doon. Pero pinag-isipan mo ba talaga, Mr. Senate President? Kasi, kung tama ang sinasabi mo, na kaya lumalaki ang pondo, ay sinusobrahan ito para doon sa kickback ng kung sino mga Punsyo Pilato o mga demonyong nandyan sa likod ng mga project na ito, mga pagdanakaw niya. Eh kung yun ang dahilan, kung yun talaga nakikita mong dahilan, bay teka muna. Bakit maraming project ang hindi tapos? Bakit may project na hindi na umpisahan? Bakit may project na kulang sa materyales? Substandard, eka nga. Di ba? Dahil maluwag. Dahil walang nakukulong. Dahil walang napaparusahan na mga magnanakaw sa gobyerno. Wala. Kaya kung ikaw ay totoo, Tito Soto, kung ikaw ay totoo, ang unang-unang gawin mo, suportahan mo ang mga isinusulong na batas na nagbibigay ng mabigat na parusa sa pandarambong at sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Oo. Suportahan mo yan. Isulong ninyo, ipasa ninyo. At kung itong bangag na presidente natin ay matino at seryoso sa kanyang nais, pipirmahan niya yan. Pipirmahan niya yan. Ngayon, sa panig ng mga kongresista, maraming aayaw dyan. Pero kung itong mga ipokrito na ito ay talagang seryoso, gusto nyo ba talagang mawala ang korupsyon? Una, ay ikulong ninyo si J.J. Suarez. Ikulong ninyo si Tambaluslos. Magbigay kayo ng sample. Sampulan ninyo yung mga lintik na mga congressman na yan. Para nang sa ganun, maniwala ang tao na seryoso talaga kayo. Ikulong ninyo, ngayon pa lang. At pagkatapos ay isulong ninyo ang mas mabigat na parusa sa mga demonyong nagnanakaw sa pera ng bayan. But again, what I am saying is suntok sa buwan. Suntok sa buwan na naman to. Naiintindihan ko yun. Nakikita ko yun. Ala na naman pong mangyayari. Wala. Walang mangyayari dyan. Kaya, yun lang. Manalangin lang tayo na sana ho ay
matapos na itong usapin ito. At as to me, pagpaumanhin po ninyo, panalangin ko po, sana, paglabas ng tahanan itong mga demonyo na ito, kung maaari sana tamaan po sila ng kidlat ng Panginoon Diyos. Kidlat ng katarungan. Para nang sa ganun ay masunog na sila. Diretso sa impyerno. At mabigyan ng katarungan ang ating mga kababayan. Kaawa-awa na. Kaawa-awa na. Masyado na tayong niloloko ng ilan. Sana'y lipuli na. Masakit para sa akin para nasabihing lipuli na ng Panginoon ang mga Marcos. Kasi yung Marcos na kilala ko magaling eh. Nagkasakit lang kaya namanipula ng mga Romualdez. Lalo na ni Nanay Meldy. Di ba ka? O ni Tita Meldy. Kaya hindi ko alam ha. Pero sana, kung ganito din lang at ang matitirang Marcos na nag-iisang lalaking Marcos ay kagaya kagaya ng bangag na presidente at ng mukhang bangag din yung kanyang anak na senador, na congressman, ay huwag na. Lord, kunin mo na po sila. Kunin mo na po sila. Isama mo na yung mga Romualdez. Oh. At lahat ng mga mandarambong sa gobyerno. Parang awa mo na. But of course, hindi yan pagbibigyan ng ating Panginoon. Sa halip, bibigyan kayo ng pangalawa, pangatlo, hanggang 7 pagkakataon. Di ba nga, sabi nga, kung 7 beses nagkasala sa iyo may nagkasala sa iyo ng 7 beses, 7 beses mo rin patawarin. O higit pa. Bueno, maraming salamat mga kaibigan. Sana ho ay magising na ang mga nagtutulog-tulugan. Hirap. Napakahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Ganun pa man, itutuloy natin ang ating ginagawa. Patuloy natin silang gigisingin, yuyugyugin, uugyugin, isi-shake, at pilit nagigisingin. Gagamitan natin ng ingay ng dagundong. Dagundong, 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 dagundong.